Magandang gabi po mga kababayan natin sa mga taga Luzon, taga Mindanao, taga Visayas. Magandang gabi po sa inyo. Yung mga Pilipino na sa labas ng bansa, magandang gabi po. Ako po ay may bitbit na isang exclusive na balita. Sa akin nyo lamang po maririnig ito. At ang ngayon ating ibalita ay pwede ko sabihin magandang balita, good news. At ano naman po ang ating pag-usapan? Ang ating pong pag-usapan ay patungkol po sa budget ng ating bayan. Na kung saan ang budget po ng ating bayan ay talagang binababoy lang ating mga opisyal ng bayan natin. Na kung tutuusin sila po ay may obligasyon na alagaan ang pera ng bayan. Pero wala, talagang binubulsa. Sa ngayon po, mapupunta ito sa tinatawag na mga ayuda politics, ang tinatawag ni Attorney Libayan na legal na pamimili ng boto. Yon. Ang ginagawa nilang legal na pamimili ng boto ay yung pagbibigay po ng tinatawag na AKAP funds, AX funds, na ang nagbibigay, magtataka ka, bakit si Speaker Romualdez ang nangunguna mamigay? Gayong ang trabaho niya ay paggawa ng batas, hindi mamigay ng pera. Bakit siya namimigay? Isa lang po ang dahilan. Gusto niya ipahiwatig sa ating kababayan na siya ay magaling na lalaki, magaling na politiko, at siya'y namimigay ng pera. Pero ang katotohanan, pera po ng bayan yan. Ay magandang mapya magawis kay Dato Gemblang. Presperes, mapya bingi. Maya pa bingi pala, hindi mapya. Pero pang Maranao tsaka Kapampangan, parang kapareho. Ang Maguindanao, Kapampangan, halos pareho. Nagbaliktad lang. Sa Kapampangan, mayap. Sa Maranao tsaka Maguindanao, mapya. Pero naman sa mga kababayan natin sa mga ibanag, mapya din ang tawag. Sa mga kababayan natin na mga Itawis, napya naman. So, yan po ang mga pagkakahambing-hambing ng ating mga lingwahe. So, bago nating pagpatuloy at pag-usapan, no? So, sa mga kailangan, nakikita ko malaking pagbabago sa Bangsamoro. At nakikita natin na pinakauna pa sa Pilipinas, kinukongratulate ko yung Bangsamoro na mga congressmen sa Bangsamoro. Sila pa ang nauna magpasa ng batas na tinatawag Bangsamoro Electoral Code. Ang Bangsamoro Electoral Code po ay nakalagay doon na bawal sa mga magkakamag-anak na tumakbo sa Bangsamoro Legislature. So, ang pinagbabawal yan, 2 degrees. Magkapatid, mag-ama, magtatay, maglolo, bawal na tumakbo ng sabay-sabay. Ganon po ang kagandahan dyan. Dito sa national, wale. Lahat mga swapang. Ibig mo sabihin, mas swapang ang mga Kristiyano na politiko kaysa mga Maranao, mga Maguindanao, mga tausog na politiko. Pero grabe, nung isang araw may pinatay doon sa, kung hindi ko magkamali, dyan banda sa Malabang ba yun? Malabang. Ang vice mayoral candidate, pinatay. Nako naman. Politika lang yan. Magkakamag-anak pa naman kayo, karamihan dyan sa Bangsamoro, nagpapatayan. Politika lang yan. Kailangan mag-isa-isa, mag-usap kung sino patakbuhing mayor. Huwag mag-usap, lang. Yung pwede, halimbawa, 3 term sa isang mayor, huwag niya siya magdadalawang term. Isang term lang isa, tumakbo, tapos kasunod, yung pinsan na naman ang maging mayor, kasunod yung isa naman. Kailangan gagawa ng pumagitna ang pamunuan ng imay-elect.
pumagitna at pag-usapan, pipirma sa kasuratan, pipirma kung sino ang maging mayor at huwag labagin. At kailangan ang pag-usapan ay kung paano ang kagandahan. May dumating na regalo. Pasalamat po ako galing sa ano sabihin natin? Sa kaibigan ko. Hindi ko lang bagit-bagit. Pero maganda naman kahit pa paano. Simple. Payak at simple. Payak ay Tagalog ng simple. So anyway, sa mga Pilipino na mga Kristiyano na mga Pilipino, sa totoo lang may patayan din. So, kailangan tapusin na natin ang patayan. Wala pang ibang pinatay natin, mga kamag-anak din naman natin. Ang dahilan lamang para lang sa politika, maging mayor, maging vice mayor, maging konsyal, maging gobernador, maging vice gobernador. Pwede naman mapag-usapan yan. Diba, Dato? Gamblang? Hindi na kailangan naabot pa sa patayan. Kasi mas maganda ang buhay sa ating bayan kung lahat magkakamag-anak, karamihan kasi sa Maguindanao at saka mga Lanao ay magkakamag-anak sa isang bayan. So, kailangan kung sino mayor, mapag-usapan ng pinsan-pinsan. So, anyway, so much so for that. Ang aking tatalakayin sa ngayon po ay exclusive. Natandaan po ba ninyo na, magandang gabi po, aking mataid na karuma. Si Manisan. Yung taga-Bohol na asawa ko. So anyway, ang pag-usapan natin ay nagsimula po ito sa aking sinampa na petisyon sa Supreme Court. Ito, wala na to, seryoso na to. Nagsampa po ako noong January sa Supreme Court ng petisyon. Magandang gabi, Merjan Distresa. Ang aking sinampang kaso ay tinatawag na Petition for Declaration of Nullity. Ang ibig sabihin niyan sa Tagalog ay petisyon na humihingi sa Supreme Court na ideklara na labag sa konstitusyon ang tatlong budget na ginawa ng ating Kongreso. Pag sinabi ko Kongreso, kasama po ang House of Representatives at ang Senado. Ano po ang ginawa nila? Ang ginawa nila po ay labag sa ating konstitusyon sa pamamagitan ng pagsingit ng pundo na 12 billion pesos para gagamitin sana nila sa plebisito. Wala namang plebisito. Bakit ka magsingit ng pundo na 12 billion para sa plebisito? Grabe. Ang may utak niyan, si Martin Romualdez Tambaloslos at ang kanyang bata na si Elizalde Co na congressman ng party list Ako Bukol. So, anong ginawa nila? Siningit nila ang 12 billion pesos na para gastusin sana nila sa plebisito. Natandaan nyo ba yon? Noong December pa lang, bago mag-2024, nagpapirma na sila. Ang unang pirmahan ay nangyari doon sa Albay. Nagtataka ang lahat, bakit sa Albay? Yun pala, ang congressman ng Ako Bukol na si Jing Bungalon at saka si Saldico ang nagpapapirma. Gusto nila magpapapirma para baguhin ang konstitusyon, para tanggalin ang term limits ng ating mga opisyal. So, kung tanggalin ang mga term limits, pwede na maging mayor forever si Romualdez, pwede maging congressman forever. Si Bongbong Marcos, pwede pa rin tumakbo ulit pagka-presidente. Yan ang binabalak nila. Kaya nga lang, nagalit. Ang una pang nagalit dyan, yung kapatid ni Bongbong na si Amy Marcos. Or alias Amy Lacson. Ang kinagalit niya, bakit nagpapapirma kayo na ang merong
kapangyarihan lamang na galangin ninyo ay ang Senado at ang House of Representatives na pwedeng magbuo mag-isa at tatawagin silang Constituent Assembly. O di kaya magpapatawag ng eleksyon para magbuo ng tinatawag na Constitutional Convention. At sila lamang ang mag-isip kung paano babaguhin ang ating konstitusyon. Ginawa nila yan Ako Bukol Party List Congressman Jing Mongalon at saka si Saldico. Sa utos ng kanilang amo na si Martin Romualdez alias Tambaluslos. Siningit nila ang 12 billion para pala sa kanilang maitim na balak na magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. So, nung kinontra ni Amy Marcos, maraming kumontra ng mga senador, hindi natuloy. At nagkaroon ng investigasyon sa Senado. At sa pagkakaroon ng investigasyon, na-discover pa, nanood kasi ako na-discover pa na may sinigit pa na pundo na akap kung tawagin. Ayuda sa kapos ang pera. Yan ang sinasabi nila. Ayuda sa kapos ang pera. Siningit na hindi man lamang hiningi ng DSWD. May isa pa na-discover. Na-discover ko rin na nagsingit din sila ng pondo ng 176 billion pesos para sa pork barrel nila dyan sa DPWH. Kahit hindi pa hiningi ng DPWH. Para saan yun? Ladies and gentlemen, para po sa mga pera nila yun. Ang mga congressman talaga natin, wala nang exception. Puro lahat kurakot. Samahan mo pa, medyo dissenting lang itong mga senador, pero ganun din sila. Kaya tama po kayo pagtawag sa the representatives. English ng pagnanakaw na magnanakaw ay thieves. So, anong nangyari? Inistudyohan ko, pinag-aralan ko. Nang binasa ko, ang proseso kasi ng paggawa ng budget ay ganito. Una, gagawa muna ang presidente ng ating bansa ng budget, parang siya ang tatay ng bahay. O ito lang pera natin, itong ating pagkagagastusan, ito yung mga programa ng pamilya, proyekto, kung anong gagawin natin. Nakalagay sa programa ni Bongbong Marcos para sa 2024 na gagastusin ay 5.67 trillion pesos. At napapaloob dyan ang mga gastusin. Pero sa lahat ng gagastusin na nilista ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ng Department of Budget and Management ay wala po riyan ang 12 billion na election fund o plebisito. Wala rin dyan yung tinatawag na ayuda sa kapos ang pera na 26.7 billion pesos. Wala rin dyan ang budget na 176 billion pesos para kuno sa mga tulay, mga kalsada, kung ano-ano pa na proyekto kung tawagin mo ay pork barrel ng mga congressmen at mga senador. Wala dyan. Tatlo na yan, wala. So ang proseso ng ating budget, pag-umpisa, pagbigay ng panukala ng ating presidente, ibibigay yun sa House of Representatives. At kung ibigay doon, babalasahin nila ang ating budget na hinanap, ibinigay sa kanila ng Office of the President. Himay-himayin nila kung pwede otorisado ang House of Representatives, may tanggalin at may ipapalit kung saan nila i-budget. Pero kailangan pag-usapan nila sa unang pagbasa. Ang tawag dyan, first reading. At pagtuloy-tuloy sila, pag-usapan nila sa second reading, pangalawang pagbasa. Hanggat sa pangatlong pagbasa at magbuto-buto sila kung ano ang gusto nila mangyari sa budget o panukala ng presidente kung magkano ang gagastusin at ano ang pagkagagastusan para sa bayan sa susunod na taon. Sinabi ko kanina, wala sa listahan yung 12 billion na budget sa plebisito para sa COMELEC. Wala rin dyan, hindi rin hiningi ni Bongbong Marcos o ng DSWD
nalagyan ng ayuda sa kapos ang pera na 26.7 billion pesos? Wala rin. Wala rin po yung 176 billion pesos para sa pork barrel ng mga congressmen. At nang natapos na sa House of Representatives, hindi rin nailagay yan. Wala rin nilagay na, ulitin ko, 12 billion pesos na budget para sa para sa eleksyon na plebisito. Wala rin diyan ang budget na 26.7 billion para sa AKAP. Wala rin ang budget na 176 billion para sa mga pork barrel. So natapos sila, napagbutuhan ng mga congressmen, approve. Kasunod na proseso, ipasa ngayon sa Senado. At pagdating sa Senado, ang gagawin naman ng mga senador, babalasahin ulit, titingnan. Pwede nilang may papalitan sila, pwedeng isama, pwedeng bawasan ang budget, pwede dagdagan yung iba. Pero hindi rin siningit ng senador, ng Senado, ang 12 billion na plebisito, budget para sa plebisito. At hindi rin siningit ang pera na gagastusin para sa AKAP o ayuda o di kaya ayuda sa kapusang pera. At hindi rin siningit ng mga senador ang 176 billion na pork barrel. Anong kasunod? Ibig sabihin, wala talaga hanggang sa kamay ng Senado na pinakahuling proseso ay wala. So ibig sabihin, dapat hindi nakasama ang tatlong item na yan. Anong nangyari? O dahil may pagkakaiba-iba ang bersyon na ginawa ng Senado saka bersyon na ginawa ng House of Representatives para sa pera ng pagkagastusan at ang mga gagastusin ay natural na magpag-usapan nila kung paano mapagtugma-tugma at magkaayos-ayusan para iisa ang takbo ng budget. Kaya wala nga, hindi nga nakasulat sa konstitusyon, pero dahil sa importante at hindi maiwasan, kailangan gumawa ng tinatawag na pangatlo na plenaryo. Plenaryo yan ng Bicameral Conference Committee, kung saan ang representante ng House of Representatives o mababang kapulungan ay dadalo doon at yung kaparihong numero din o dami ng representante ng Senado ay dadalo rin doon. Mag-usap-usap sila, pagtutugma-tugmain nila ang nagkukontra-kontra ng mga probeso. Okay. So, ibig sabihin, pag tinignan mo ang proseso ng batas, ang kapangyarihan nila ay hanggang sa pag-ayos-ayos, pagtugma-tugma ng mga nagkakaiba-ibang mga probeso. Pero, ibig sabihin, natural lamang na ang pwede niyong galawin na budget ay yung nakalagay sa version ng House of Representatives at yung nakalagay sa Senate versions. Ibig sabihin, pag hindi nakalista, hindi yan dapat kasabi. Hindi pwede kasali yan dyan. At labag sa konstitusyon pag sinama mo. Alam mo ano nangyari? Nung magkita sila, siningit ni Romualdez at ni Ako Bukol Party List Congressman Elizalde ko ang 12 billion na budget para sa plebisito sa COMELEC. Pero mo hindi pinag-usapan, hindi ka hiningi ni Bongbong Marcos, hindi ka hiningi ni Erwin Garcia ng COMELEC. Kasunod, siningit din ang AKAP funds na 26.7 billion, hindi nga hiningi ng DSWD, hindi rin hiningi. At hindi rin nakalagay sa House of Representatives, hindi rin nakakalagay sa Senado. Bakit siningit? Wala sa kapangyarihan na binigay ng ating konstitusyon yan. Pero ginawa ninyo. Ang pangatlo, yung 176 billion. Para sa DSWD, hindi rin hiningi ni DPWH, hindi hiningi ng DPWH, pero nilagay nyo. Hindi rin nyo ginilagay sa version na nag-uusap kayo sa House of Representatives, hindi rin nilagay sa Senate. Siningit din ulit. Ang kabuuan total na siningit, 214 billion pesos na paningit. Oh, kung naglalaro ka ng mahjong, tawag ko paningit, panalo ko. Oh, siningit lahat.
kumaso ako at ang nangyari, binigyan ng Supreme Court ng pagtingin ang aking petisyon at inutusan ang Office of the President, Executive Secretary, House of Representatives, Senate of the Philippines, DSWD, COMELEC, at Department of Public Works and Highways. Inutusan sila na sumagot. Bakit hindi daw mabigyan ng TRO ang kung bakit gusto na Supreme Court bigyan ng TRO? Ang problema lang, hindi nagbigyan ng TRO Supreme Court. Kaya patapos na po ang taong 2024, ubos na ang perang pinag-usapan sa aking petisyon. Pero nandyan pa rin ang kaso. Natanggap ko kanina ang sagot ng Office of the Solicitor General na siyang abogado ng pamahalaan. Akalain mo ba naman, ano ba naman ang sagot nila? Dapat daw ibasura ang aking petisyon. Number 1, sapagkat wala raw akong personalidad. Wala raw akong tinatawag, hindi naman ako senador, hindi naman ako congressman. Ordinary citizen lamang ako. Kaya kung wala akong personalidad, hindi raw pwede dapat tanggapin ang aking kaso. Ang problema nila, tinanggap ng Supreme Court eh. At ang hindi lang nila sinasabi dito, binababoy na rin ng Solicitor General ang kanilang argumento. Lumalabas po sila ng mga bobo. Pasensya na po. Bakit po? Kasi po, pailang-ilang ulit na yan, day in and day out, sa tuwing may kaso na isasampa laban sa mga batas na walang kwenta, o di kaya kung sinasabi na nagpetisyon na may problema sa batas na ginawa, ay laging taxpayer suit yan. Ako taxpayer ako eh. Kaya may karapatan ako na pigilan ang pamahalaan sa paggamit sa budget na mali-mali, na hindi nakasunod, ang pagsagawa hindi nakasunod sa proseso na nilagay ng ating konstitusyon. Ang ginawa nila di siningit, hindi dumaan sa 3 readings, hindi dumaan sa 3 pagbasa. Hindi nga rin hiningi ng presidente. So, tama ba yung Office of the Ombudsman? Sagot, mali, mali, mali. Ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino sa inyong sagot. Pero lumalabas na kayo ang bobo. Bakit? Ilang ulit na yan na sinabi ng Supreme Court, basta taxpayer ka, ay may karapatan ka magsampa ng kaso laban sa kahit anong aksyon ng pamahalaan at kahit anong sangay ng ating pamahalaan. Kasama na dyan Office of the President, kasama na dyan ang Office of the Senate, kasama na dyan Office of the House of Representatives, kasama rin dyan ang Commission on Election, kasama rin dyan ang Department of Social Works and Development, kasama rin dyan ang Department of Public Highways. Paulit-ulit na lang sinasabi ng Supreme Court, kapag ikaw ay nagbabayad ng buwis, hindi pwede tanggihan ang kaso na isasampa mo laban sa mga batas na may pera ang nagagamitin. Siyempre, budget yun, di ba may pera? Ano ba ito? Malabas mga, pinapalabas nyo kami mga bobo, Office of Solicitor General. Pero mo, tinignan ko, pumirma pa si Minardo Guevara. Kakahiya naman. Pangalawa, na rason nila ay pinapalagay na daw sa batas na tama ang gawa kasi trabaho labang ng Kongreso ang ginawa. At trabaho ni Pangulo ang pumirma. Sagot, mali, mali, mali. Yung sinasabi ninyong trabaho labang na doktrina ay pwede lamang yan kung wala akong ebidensya ng abuso. Ang problema, may ebidensya ako na pang-abuso ninyo. Anong una kong pruweba na pang-abuso? Number 1, hindi nyo sinunod ang proseso na sinulat sa ating konstitusyon na dapat sundin ninyo kung paano gagawin ang batas ng budget. Sinabi sa ating konstitusyon, number 1, dapat may 3 pagbasa. Number 2 ay dapat hindi magkakaroon ng pagbawas o pagdagdag ng budget kung hindi sinama ng Pangulo.
Halimbawa, ang pinanukala ni BBM noong nakaraan ay 5.67 trillion pesos. Hindi mo pwede dagdagan yan. Hanggang dyan ka lang. So, ang mangyari ngayon, tatanggalan nilang iba ng mga budget at dagdagan ng iba pa. Tinanggal nila ang 500 million ni Sara sa Office of the Vice President at tinanggal nila ang budget na 150 million pesos sa Office of the Department of Education Secretary ay nilagay naman nila sa AKAP funds. Nilagay nila sa iba. Tapos, ang nangyari, ang problema sa inyo, pwede lang yan ipagpalagay na tama kasi trabaho lamang kung sinunod ninyo ang trabaho ayon sa utos ng ating saligang batas. Ang problema ay hindi na nga hiningi ni Bongbong Marcos yun, nilagay nyo pa. At hindi pa binasa sa unang pagbasa sa House of Representatives. At hindi pa ninyo ipinasa sa House of Representatives. So, hindi pwede na isama ninyo. Kasunod, pangatlo na proseso ay hindi rin nilagay ng Senado. So, hindi pwede. Ibig sabihin, hindi nyo nasunod. At pang-apat, siningit nyo sa paningit sa Bicameral Conference Committee. Ibig sabihin, dahil klaro ang ebidensya ko, na inamin naman ninyo, ano bang ginamit kong ebidensya rito? Iti sariling dokumento nila ang ginamit ko. Dokumento ng National Expenditures Program na pinasa ng Department of Budget and Management sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Next document, yung House of Representatives na bersyon ng budget na inaprubahan ninyo. Pangalawang dokumento na ebidensya ko na nagpapakita na wala dyan, hindi hiningi, hindi man lang ninyo inaprubahan ang tinatawag na 12 billion na paningit plebiscito program. At hindi nila nakalagay doon yung 26.7 billion na AKAP program funds. At hindi rin nakalagay doon ng 176 billion para sa pork barrel. Pangalawang ebidensya ko yan. Pangatlong ebidensya ko, sa Senado na version na ginawa ng Senado na budget ay hindi nakalagay dyan yung tinatawag na 12 billion na plebisito na pagkagastusan para sa 2024. Kasi wala namang plebisito. At yung dokumento na yan ng Senado na hawak ko ay hindi rin nakalagay dyan ang AKAP funds, ang ayuda sa kapusang pera na 26.7 billion. At hindi rin nakalagay dyan yung 176 billion pesos na pork barrel ng mga congressmen. Kita mo, ang lakas ng ebidensya ko, ang sinabi po sa doktrina, lahat ng trabahong opisyal ay pinagpalagay na tama. Maliban na lamang kung mayroong ebidensya na magpapakita na talagang binaboy ninyo, inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan. Inabuso talaga dito. So yan, kakahiya kayo ng mga Office of Solicitor General. Mag-resign kayo. Imbis na tumayo, abogado kayo ng people of the Philippines. Hindi kayo abogado ni Marcos. Hindi kayo abogado ni Tambaloslos. Hindi kayo abogado ng Senado. Hindi kayo abogado ng House of Representatives. Abogado po kayo ng mga tao. Dapat ang tao ang pinoprotektahan ninyo rito. Next, pangatlo nila. Sabi nila, wala naman daw away, walang kontrobersya. Bakit pa ako? Bakit tatanggapin ang kaso ko? Sagot, mayroon na pong kontrobersya. Ano ba yun? Siyempre, pag pinasa ng Kongreso, gagamitin na kagad, lalabas ng pera, so may issue. Sabi ko na nga na bawal ang pera pag gasusin. Tapos patuloy ninyong ginagasta. Ibig sabihin, may kontrobersya. Ang aking question, hindi yan sinama, hindi yan kasama sa budget dahil mali-mali, hindi nyo sinunod ang batas kung paano pagsasagawa ng budget. Kaya may issue talaga. Next. Sabi nila, ay ang usapin daw kung tama o mali, ang budget na nilagay ay usapin na tao lamang mga pagdesisyon sa pamamagitan ng boto ng tao sa mga politiko, sa mga congressmen, sa mga senador, sa ating presidente, sa vice president. Pero, pwede lamang yan kung hindi klaro ang mali. Ang problema, klaro-klaro, may ebidensya pa tayo, may dokumento pa tayo.
klaro-klaro na inabuso nyo. Kaya hindi nyo pwede sabihin na isa itong issue na tao lamang ang magdesisyon sa kanilang mga baluta. Hindi. Ang panghuli na argumento ng Office of Solicitor General, mali raw ang magdidirekta ako magsampa sa Supreme Court. Ay, nako. Nagpapakabubo na naman kayo. Gusto nyo magtawag na bubo mga taong Pilipino? Ang kinakasuhan po rito ay independent body ng House of Representatives. Independent body ng Senate of the Philippines. Independent body ng Office of the President. Yung tatlong yan, pareho ang taas ng rangko. Hindi sila pwede saklawin ng Regional Trial Court. Anong gusto niyo sabihin? Mag-umpisa ako sa Regional Trial Court? Hindi pa pwede. Mataas po ang estado ng Office of the President, House of Representatives, at saka Senate of the Philippines. Kaya hindi ko pwede na simulan ang kaso sa mababang korte. At independent sila of each other. At kung independent sila of each other, hindi siya pwede pakialaman ng mga ibang tao o opisina na mas mababa ang rangko sa kanila. So, ang pwede lang, ang kapantay lang na rangko ng Office of the President, House of Representatives, Senate of the Philippines, ay walang iba, kundi ang Supreme Court. Kaya sa Supreme Court, ako dapat magsampa ng kaso. Kaya bali na naman ang argumento ng Office of the Solicitor General. Ladies and gentlemen, para mapatunayan ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang mga kaso nila. Ito ang sagot ng Office of the Solicitor General. Yan, malaking kurang. Yan, Bertene C. Kausing, petitioner, GR number 271786 versus Office of the President, Executive Secretary, Senate of the Philippines, House of Representatives, Commission on Elections, Department of Budget and Management, Department of Social Welfare and Development, and Department of Public Works and Highways. Itong comment nila. Okay, nag-comment sila, matagal sila mag-comment. Ang utos ng Supreme Court ay lumabas noong August 20, 2024. At nung isa, pangalawa, ay October 22, 2024. So ngayon lang sila nakasagot. December na matapos ng taon. O yan. Ito yung mga pamakita ninyo Sa aking sa aking kaso, sinabi ko na ang COMELEC ay mayroong budget na 27 billion lamang, 103. Kaya natuwa naman ako at kinumpirma ng Office of the Solicitor General. So, i-highlight ko. Ay, di ma-highlight Next, nakalagay dito na ang budget lamang maliban sa 27 billion ay mayroong budget na para sa conduct and supervision of elections, referenda, recall, votes, and plebiscites. Ang plebiscites na tinatawag dito ay yung mga pambarangay. Kung hatiin ang isang barangay, gawin itong dalawang barangay, o di kaya bayan, dawalang bayan, yan lamang ang maliliit na plebisito. Kasunod, inamin din nila na ito hiningi ni Bongbong Marcos, 209 billion pesos lamang sa DSWD. Sa DPWH, inamin din ng Solicitor General na ang hiningi ng DPWH is 821 billion pesos lamang. Tapos inamin nila na nagkaroon na pinasa ng House of Representatives. Nag-first reading sila September 4, 2023. Nag-second reading sila at nag-third reading sa September 27, 2023 dahil nga emergency, kaya ginawa nila isang reading, isang araw lamang, dalawang reading. Kaya noong November 4, ipinasa ng House of Representatives ang kanilang inaprubahang bill or House Bill 8980
sa Senado. Ang Senado naman, noong November 6 ay nagkaroon ng meeting o pagdidig ang Senate Committee on Finance na pinangunguluhan noon ni Sani Angara. Tapos, nakita rito na ang inaprubahan ng House of Representatives, ang COMELEC, ginawa nila 27 billion kasama na ang 2 billion na maliit na mga plebisito. In other words, ito pong ebidensya na hindi ginalaw ng House of Representatives. Wala silang siningit. Sa DSWD, wala umangat ng 244 billion 416,068 mula sa ang unang sinuggest ng President ni Bongbong na presidente ay 209 billion lamang at naging 244. So magkano ang dinagdag? 40, bali 45. 45 billion ang dinagdag. Okay, sa DPWH, ang dating budget na hiningi ni Bongbong Marcos sa 821, 1 billion lamang ang dinagdag. Naging 822. So ngayon, ipinasa ngayon sa natapos na sa Senado, ito na. Tapos ito na ngayon, nagkaroon ng Bicameral Conference Committee, ang COMELEC from 27 billion 633 nagiging 40 billion 103 million. Siningit ang 14 billion 229 million 617,000 pesos para sa plebisito kuno. Maluko talaga. Tapos DSWD, mga 247 pa rin, hindi na binago. Mula sa original 44 to 44, dinagdagan ng 3 billion lang. Sa sa Bicameral Conference Committee, ginawa na pala 247 mula sa inaprubahan ng Senado na 244. Pagkatapos ng DPWH, kasama na pala dyan ang 26.7 billion na ayuda sa kapos ang kita program. Tapos DPWH, 996 billion ang total mula sa 822. So, 996 minus 882, anong sagot? 996 minus 882. So, 8812 4. So, malaki ang pinagbabago. 114 billion pesos ang diferensya. So, ito na ngayon ang final na inaprubahan. Sa COMELEC, naging 40 billion. Tapos, kasama ng 14 billion para sa plebisito. Sa DSWD, kasama ang nagiging 245, kasama ang 26 billion 700 million na kita o ACA funds na ayuda na ginagamit nila sa buong taon na pamimigay bilang isang legal na vote buying. So, yan po ang nangyari. So, DPWH, 996. So, yan po, kinumpirma. What is important here is, hindi nagsinungaling ang Office of Solicitor General na inamin nila ang aking aligasyon. Ibig sabihin, totoo po ang aking laman ng aking kaso. So ngayon, dito na tayo ngayon. Kasi sabi ko, unconstitutional. Sinabi ko na kanina, ang mga rason ko, kinontra ko lahat ng argumento. Sabi, no locus standi, ibig sabihin, wala akong personalidad na sumampa. At wala daw aktual na kontrobersya. Binanggit ko na kanina kung bakit wala, bakit meron. At General Professions Act daw ay nagawa base daw sa batas. Pinakita ko, may ebidensya ko na linabag nila ang konstitusyon. Tapos, yung constitutional prohibition against sa English appropriation ay hindi naman daw nalabag. Natural, hindi nalabag kasi ang ginawa nila, yung iba na sumobra, ay pinangalanan nila unprogrammed funds na wala pang pundo. Pero magkakaroon ng pundo kung sa bandang huli magkaroon sila ng utang sa bangko o di kaya magkaroon ng pagtitipid sa ibang mga item na pagkagastusan. Tapos sinabi na amended petition for certiorari ay dapat daw
ay hindi daw nag-alis na grave abuse of discretion. Sobra-sobra pa sa grave abuse of discretion ang inaligar ko, ang sinabi ko. Kaya na hindi nila pagsunod sa konstitusyon ay sobra pa sa pag-abuso ng kanilang kapangyarihan. So yan po. So ladies and gentlemen, magkaroon na po tayo. Sigurado po ako na mananalo ako rito. Siguradong sigurado. Kung ganun lamang ang sagot ng Office of Solicitor General, matatalo po sila. At pagka manalo ako, utusan sila ng Supreme Court na ibalik ang 214 billion sa kaban ng bayan. Ganon ang habol ko dyan. Kita mo, hindi pa ako nanalo ng pagkasenador, pero mas marami pa akong ginawa sa mga senador at congressmen kahit pagsama-samahin pa sila. Kasama pa si, isabay mo na dyan si Bongbong Marcos saka si Sara Duterte. Mas marami pa nagawa, mas malaki pa nagawa ko sa kanila. Okay, tawag na lang ako. Mag-shoutout ako. Pero bago ako mag-shoutout, magbati muna ako sa ating mga tao. Sa mga Pilipino na nandyan sa Japan, Konbanwa, magandang gabi. Sa mga German na siguro kung gabi dyan, ay Guten Abend. Pero kung umaga dyan, Guten Morgen. Sa Italian, kung umaga dyan, Buongiorno. Pero kung gabi dyan, Buona Serata. Sa France, Bonjour kung umaga dyan. Kung gabi dyan, ay Bonjour. Bonsoir, pwede, bonsoir. Sa Netherlands, kung umaga dyan, Godje Morgen. Kung gabi dyan, Goden Habon. Ito naman, sa mga kabsat ko Ilocano, Naimbang Arabi, kada kayo amin. Sa mga Pangasinense, Masantos Yalabi o Maabig Yalabi. Sa mga Kapampangan, Maya Pabiyagi. Sa mga Bicolano, Maray Nagbanggi. Sa mga Ibanag, Mapya nga gabi. Sa Ibaloy, Mapting nga Iddabi. Sa mga Kankanig, Gabis ay Labi. Sa mga Itawis, Napya nga Akaturog o Napya nga Gabi. Sa Tausog, Marayaw Dub. Sa Maguindanao, Mapya Magabi. Sa Marawi, sa Baranao, Mapya Magabi. Mapya Magabi sa inyo langon. So, sa mga Ilonggo, maayong gabi. Sa mga Cebuano, maayong gabi. Sa Bohol, ang mga kababayan ng aking asawa, nandyan sa Talibon kung saan sinilang si Carlos P. Garcia, maayong gabi. Sa Cebu, sa Negros Oriental, kay Epipanyo ay, I'm sorry, no, nakalimutan ko tawagan kita, tatawagan kita mamaya pagtapos ito. Condolence ang inaanak ko at ang may nangyari ata sa inaanak ko na namatay ata. So anyway, sa mga karayad dyan sa Iloilo, mayat nga gabi. Sa mga Ilonggo, maayong gabi. Lalo na dyan sa 4th District ng Iloilo kung saan ako nanggaling ang aking pamilya. Na si Remo Centeno Kausing. Ang lulo naman niya nanggaling sa Pangasinan, mga Centeno. So anyway, dyan po ako naglalagi na tatambay sa Barangay Mangurukuro at saka Barangay Progreso sa Ahoy, Iloilo. Saka sa Barangay Pili. Diyan sa Dungkaan ng 7 Seas. So, yan lang muna, no? Ang ating, tapos magtatawag ako, Presperis, Maya Pabingi, Dato Gamblang. So, magandang Mapya Magabi, magandang gabi. Gregorio Babaran, magandang gabi. Teresita Sapalaran, good evening, sir. So, Dato Gamblang ulit, Simpra Maguindanao, Prabang Samuro, sa katotohanan. Itud, maayong gabi, katoto. Maayong gabi, sab, kaninyong tanan. Amping, kanunay. Sa mga Ilonggo, halong. Sa mga Tagalog, ingat. Hilario Javier, magandang gabi. Attorney Toto Kasing, laban lang. Titing Gallardo, maayong hapon. Attorney, Engineer, Amping, kanunay.
Christine Buena, good evening. Doc Engineer, God bless po. Merjan, magandang gabi. Batanggen nyo kasi itong aking aking kaibigan matagal na, si Merjan Destresa. Fortunato Jose, give it up, Katoto. Voters will continue to vote for people who would screw them up. parang discourage na. Huwag tayo ma-discourage. Sige lang. So, Makamasa, good evening, Sir Toto. Jun Kabinbin, good evening. Dr. Senator Toto Kasing, tuloy lang po. Laban sa katotohanan. Tessie Isli, good evening. Engineer Toto Kasing. Si Dato Gem lang si Sir, dito sa Barm Region, ay implement na po ang normalization. Magkakaroon na kami ng identity ng Bangsa Moro nationwide. Wow, okay. So, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, good evening kababayan. Listening from Logroño, La Rioja, España. Mabuhay ka, Dr. Toto Kasing, you will always get my vote. Buenas noches or buenas dias, Senyor Fernando. Rento Carlo, military takeover. The Philippine Military Academy as a guardian of national sovereignty and protector of the people is constitutionally bound to uphold democracy and prevent any internal or external threats that seek to dismantle the democratic system. Under the 1987 Philippine Constitution, particularly Article 2, Section 3 of the Armed Forces of the Philippines, serves as the protector of the people and the state. This mandate ensures that the military stands as a bulwark against the rise. So, Presperes, the representatives, Hanbi Moride, grabe po ang unitives, people power na lang, walang kulay para sa mga Pilipino na po naban. Helen Baguio, good evening po sa inyo, Sendok, Engineer Toto Kausing. Ingat po kayo lagi. Kay Kuya Bugart, number 1 ka sa balutan namin. Salamat. Armags Maglasang, hindi nakakalusot yan kapag Duterte ang nakaupo. Ganun ba? Rene Raganas, magandang gabi sa iyo to, attorney. Hadasa Tapiro, Shalom, Shalom Maranatha, Doc Sinanaol. Aiz Riesa, we have to do something than just shout. They are animals. Tama ka, animal sila. Tapos Rene Raganas, tandaan yung dalawa, Martin at Saldi, isang araw mabunggo ang sasakyan at matigok kayo. Grabe naman. Bugat Arsiaga Pilozargana, sana naman ay maging matibay at matatag ang justices of Supreme Court sa paghatol na makatarungan para sa lahat. Halos sigurado na ako, panalo na ako sa Supreme Court. Kung ganun lang sagot ng Office of the Solicitor General, mananalo na ako doon. Pero sasagutin ko pa rin. Presperes, si The Junior, lumalabas na hindi siya ang presidente. Bakit hindi siya makatrol mga mangyayari? Ay, sabi ng iba, si Lisa Araneta Marcos daw ang totoong presidente at si Bongbong naman ay first gentleman lamang. Jess Del Rosario, good evening, Katoto and everyone. Sander Lane, Celestial, hi, nakadismaya na talaga ang namumuno sa ating bayan. Japi Arante Piñalosa, watching from Keyot, Cebu City. Maayong gabi sa imuha, Japi. Jerica Longstedt, mga magnanakaw lahat, kaya kailangan palitan. Lahat mga yan, wala naman silang pinasok na pera, puros lang sila kuha at nakaw. Good morning, Doc Senator Toto Kausing. Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Engineer Toto Bunyog, katotohanan Kausing, mabuhay at kailangan po kayo ng ating bayan. Imor Dibal, yan sa La Union, magandang gabi. Nelson Lirio, Senator Toto, wala na talagang mabuting gawin kundi alisin na senador at mga kongresista, sila ang mga pasimuno sa korupsyon. Si Grimer Palang, dapat pagkaganyang nakakitaan ng ebidensya, kulong agad ang may pakana ng panluloko sa budget. Napakahina naman ng ating anomalya, mamamayang Pilipino. Presperes, paano po matatanggal sa pwesto si Lulong Tambal? Okay, Jerry Robles, gandang gabi, engineer, watching from Singapore. Tapos Maria Elena Vallera, mas marunong ka at mas righteous kaysa sa Soldier. Take care po. Salamat po. Mardi Indelible Infante, call ka lang pre. Call ka lang. Mayad gagabi sa imo Mardi. Antonio Buensiso, mabuhay. Alex Paez Stories, magandang gabi. Doc Berteni, Catalunya, kasi sana makapasok ka sa pagkasenador para marami ka pang matutulungan. Ingat po kayo.
Rodel Itorba, attorney, shout out sa mga taga San Isidro, Padre Burgos sa Quezon Province, sa mga taga Bundok Peninsula, kay Saldi, Natividad, nandyan sa Katanawan. Magandang gabi. Regent Port, good evening. Attorney Kausing, may stay healthy po. Bugat Arsiaga Pilozargana. Mabuhay ka, Dr. Toto Kausing. Sana naman ay hindi matatapalan ang mga mata ng mga huwes ng Supreme Court. Emilio Richard de la Cruz. Mabuhay ka, Engineer Toto. Sebastian Sartin Gonzaga. Ron Banari. Danilo Thailand. Engineer, napakapanggalaiti sa pangyayari sa gobyerno natin. Jigger Yarte, Grimer Palang, Renato Serra, tapos si Gama Hayahay, Jigger Yarte, Ron Bunli, Virginia Bunao. Ito, bago ko magpatapos, nais ko lang bagitin na yung live ko kanina, mahina yung Facebook, pero ulitin ko lang. Ay, ang nangyari po sa Senado, lahat ng senador maliban kay Risa Hontiveros, ay tinanggal po ang budget para sa PhilHealth. So, PhilHealth, zero, walang binigay. Ang ibig sabihin niyan ay walang babawasan ang pera na gagamitin pang-opera ng mga tao. Dapat pa nga sana ang kinakatwiran nila, lalo na si Grace po, ay tinanggalan nila ng budget yung DSWD ay yung PhilHealth sapagkat daw ay hindi man lamang nabigyan ng tamang tulong ang mga na-ospital na mga Pilipino. Bakit parusahan nyo ang PhilHealth, ang mga tao? Pag pinarusahan yung PhilHealth, ang pinarusahan yung mga taong ma-ospital sa taong 2025. Anong kinalaman ng mga tao dyan sa kasalanan ng PhilHealth? Bagko sana ang dapat ninyong ginawa, Grace po, kung magaling kayo mga senador, umalis na kayo dyan. Wala kayong alam kung anong ibig ko, anong gusto nyo gawin. Anong solusyon ang gawin nyo. Dapat ang solusyon dyan, ilagay ninyo bilang kulatilya o di kaya rider sa budget ng PhilHealth na sabihin na from now on, dapat ang lahat ng pera na available na hawak ng PhilHealth ay gagastusin 100% lahat ang bayad sa lahat ng ma-hospital. Ganon lamang po. Okay? Mas marami pa kasi ang mawawala kung mga magagaling na tao ang mamamatay ng dahil lamang sa sakit. Kailangan mga magagaling na tao magagaya ng, huwag yung politiko, mas gusto ko mabantay sila kagad eh. Baka gasuhan nyo naman ako detrit ha. Ang gusto ko lang mabuhin matagal mga abogado, doktor, nurse, engineer, lahat na nakapag-aral, teachers, mga sundalo, mga pulis. Yan ang gusto ko matagal mabuhay. Lalo na dyan, yung mga politikong maayos. I wish good things for BARM legislators. I thank you for passing that Bangsamoro Electoral Code. So dapat ganun ang tulungan natin, pagbadasal natin, kasi dapat kasuhan natin sila ng pigri. Mga politiko natin, kasuhan natin ng pigri. Bakit pigri? Kasi binababoy nila ang ating bayan. Hanggang dyan na lamang po at magandang gabi sa lahat ng mga Pilipino. Magandang gabi! Office of Solicitor General. Walang kwenta. Kakampi ng magnanakaw.